Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon sina Casimero at Crawford. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Kumasa na nga po sa offer ni Turki Alalshikh si current WBC Light Heavyweight World Champion David Benavidez. Kung inyong matatandaan na matapos manalo ni Terence Crawford kay Canelo Alvarez, ay agad na nagtanong sa social media ang matchmaker ni Crawford na si Turki Alalshikh kung kaya pa daw ba ni Benavidez na bumaba ng 168-pound super middleweight division. Kung saan sinagot na nga ito ni Benavidez at sinabing wala daw sa kanyang problema na muling bumaba ng division at harapin si Crawford dahil pagkakataon na umano niya yun na matupad ang pangarap niya na maging isang undisputed world champion. Paliwanag ni Benavidez na matagal umano silang pinagkaitan ng ganitong pagkakataon dahil panay daw ang iwas noon ni Canelo sa kanya. Agad namang sumagot si Crawford at sinabing wala daw siyang planong kalabanin si Benavidez. Sa isang interview, ay tinaliwanag ni Crawford na masyado daw malaki si Benavidez para sa kanya. Ayon kay Crawford na kung sakaling maglaban daw sila ni Benavidez sa super middleweight, ay titimbang na daw si Benavidez ng mahigit 200 pounds pagtungtong ng ring kapag nad-rehydrate na umano ito. Noong naglaban daw sila ni Canelo, ay nasa 170 pounds lang umano ang kanyang timbang. Kaya napakalaki na daw talaga ni Benavidez para sa kanya. Binunyag din ni Crawford na ang tunay na rason daw kung bakit nilabanan niya si Canelo ay dahil hindi naman daw malaki si Canelo. Malapad lang daw ang katawan ni Canelo pero mas matangkad pa rin daw siya at mas mahaba daw ang kanyang kamay kaysa kay Canelo. Kung kakalabanin niya lang naman daw ang giganteng si Benavidez, mas mabuti pa daw kung umakyat na lang daw siya ng heavyweight division kasi pareho lang naman daw ang kalalabasan. Samantala sa ibang balita naman, nagpahayag na po ng matinding kumpiyansa si Konosuke Kameda na tatalunin nito si former 3-division world champion John Riel Casimero sa kanilang laban na mangyayari sa buwan ng October sa bansang Kyrgyzstan kung saan ang maglalaban sila sa catchweight sa isang 10-rounded fight. Sa isang interview ay buong tapang na sinabi ni Kameda na tatalunan niya umano ang ating pambato. Paliwanag ni Kameda na guram na umano si Casimero kaya hindi na daw ito nakakatakot labanan. Dagdag pa ni Kameda na di na daw tatalab ang suntok ni Casimero dahil umano sa featherweight naman sila maglalaban. Ayon kay Kameda, kapansin-pansin umano na noong lumaban daw si Casimero sa super bantamweight ay sobrang bagal na daw nitong gumalaw. Maliban daw dyan kung sa super bantamweight pa lang daw ay pinagpaglang umano ni Yuki Noriuguni ang mga solidong suntok ni Casimero, paano na lang daw kung sa featherweight na siya lalaban. Pahabol pa ni Kameda na maliban pa daw doon, ay may bentahe pa daw siya sa tangkad at haba ng galamay dahil sa face-off daw nila ay nasukat na daw niya kung gaano kaliit at kaikli si Casimero. Dahil umano dito ay mahihirapan daw makapatama sa kanya si Casimero, lalo pa nga daw na may perfectong game plan na daw siya kung paano pabagsakin at pagmukhaing baguhan si Casimero. Ang mga yun umano ang nakikitang rason ni Kameda kung bakit kumpiyansa daw siya na ang kamay niya ang itataas matapos ang pagtutuos nila ni Casimero. Samantala sumagot naman si Casimero at hinamon ito ng pustahan si Kameda. Tinanong nito kay Kameda kung magkano ang ipupusta nito. Wala namang binanggit na presyo si Kameda. Ngunit nilinaw naman ni Casimero na ang goal niya daw talaga ay ang maging isang 4-division world champion. Dagdag pa ni Casimero na kailangan niya daw manalo ng napaka-impresibo kontra kay Kameda para nang sa ganun daw ay ang mga fans na daw mismo ang manawagan na paglabanin sila ni 2-division undisputed world champion Naoya Inoue. Ayon naman sa opinyon ng isang Japanese journalist na kung sakaling maglaban daw sina Casimero at Inoue sa huli at nagawa ni Casimero na talunin si Inoue, sigurado na daw na makakapasok si Casimero sa top 10 pound 4-pound rankings ng The Ring magazine. Kung inyong matatandaan na 3 Pinoy pa lang ang nakapasok sa top 10 rankings ng The Ring magazine. Ito ay sina Manny Pacquiao na kung saan ay 4 na taong naging number 1 sa pound for pound rankings at ito ay mula 2008 hanggang 2011. Si Donaire na naging ranked number 3 matapos patulugin si Fernando Montiel noong February 2011. Naging ranked number 5 naman si Donaire nang manockout niya si Jorge Arce noong December 2012.
at bumagsak sa rank number 10 matapos matalo kay Guillermo Rigondo noong 2013. Huling nakatungtong sa pound for pound si Donaire noong 2021 matapos niyang talunin via 4th round knockout ang nooy WBC Bantamweight World Champion na si Nordine Oubaali. Samantalang ang nooy 3 Division World Champion pa lang na si Duni Nietes naman ay naging number 9 sa pound for pound rankings noong June 2018 matapos niyang matagumpay na madepensahan ang hawak na IBF flyweight title at talunin si Juan Carlos Reveco via 7th round technical knockout.